Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Know the Truth dito sa TV Maria. Muli po, tayo ay magsasama-sama upang suriin at sagutin ang mga katanungan ng ilan nating mga kababayan hinggil sa ating pananampalatayang Katoliko. At sa pagkakataong ito, makakasama nating muli ang ating pinagpipitaganan, ang butihing Catholic priest apologist na walang ibang ating minamahal na si Father Abe Arganyosa. Magandang araw sa iyo, Father. Magandang araw sa iyo, Atty. Mars, at tayo po'y nagpupuri sa Panginoon na muling makabalik dito sa ating programa para higit natin maipaliwanag ang salita ng Diyos at gayon din ang mga doktrina ng ating Santa Iglesia. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon para sa programang ito kung saan binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maidepensa ang ating pananampalataya na tinutuligsa ng napakaraming taong kaibayo natin sa pananampalataya. Alam mo, Father, na sa ika-11 na po tayo, no? 11th episode na ito ng Know the Truth dito sa TV Maria. At nakakataba po ng puso ang ating mga natatanggap na mensahe mula sa ating Facebook page na libo-libo na po ang nag-like. Babasa po ako ng isang mensahe. Ito po ay mula kay Ginoong Roel Hezron sa Cuber. Ito po ang kanyang mensahe dito sa ating Facebook page. First, I would like to congratulate and at the same time commend everybody who made the program possible. What a great way to end a year and start a new year. Great way to end the year because finally a program that would awaken and at the same time defend and give the laity a deeper understanding of our faith has begun. And a great start as well for the new year as we will have something more to look forward to. It's about time that we Catholics answer back and defend ourselves against those who persecute us all these years. And it's God's will that as we celebrate the year of the laity this year, the program will definitely be a tool for the laity to have a deeper understanding of the Catholic faith. I would love to help out and give my time to help in the program. Unfortunately, I'm outside of the country. If there is something I can contribute, let me know and I'll be more than happy to do so. Again, congratulations and more power. We need more programs like this to defend ourselves and in a way, make other Catholics understand our belief, traditions, and faith. Napakaganda po ng message ni Ginoong Roel Hezron sa Cuber na nasa labas pa po ng ating bansa. Okay, purihin natin ang Panginoon sa napakagandang mensaheng iyan. At nais ko rin pong basahin itong napakagandang mensahe ng ating kapatid na si Dudes Lumanta. Ito naman po ang kanyang padala sa ating Know the Truth fan page. Thank you for making this. Talagang kailangan natin ng ganito. Katekism para maintindihan naman ang karamihan nating mga kapatid na nagsisimba nga. Pero kulang ang pag-intindi sa ating relihiyon. Kaya makikita mo na lang na sa ibang sekta na Mass is the highest form of prayers. Kaya lang hindi po sapat na hanggang dyan lang po. Nadadala sila sa klase ng worship ng ibang sekta kasi alive kung pakinggan. Hindi nila alam na sa atin din iyon. Kaya lang, seminars, retreat, recollection, prayer meeting lang po sa atin iyon. At yan po ang kakulangan ng karamihan sa ating mga kapatid. Kaya karamihan nagsasabing hindi nila nararamdaman si Jesus sa katolikong simbahan. So keep it up. Maraming matutuwa nitong page na ito. More power and more blessings to come. At sabi pa ng kapatid na Manic Sports, wow! Parang wow Philippines, brother. Talaga naman, nakakamangha yung mga ganyang mensahe sa atin. At tayo natutuwa, Father. Alam mo, tiningnan ko yung ating YouTube page no ng Cedar Media Incorporated. Umaabot na po higit sa 3,000 hits ang naaabot nung una pa lamang nating episode nitong Know the Truth. Yes, at ito ng ating second episode, brother, ay talagang lumagpas na ng 1,000 yung nag-likes niyan. At ganyan ito naman pong ating third episode ay lumagpas sa 1,500. Dumadami pa ng dumadami. At napakaikli lang po ng pagitan ng araw at talagang nadadagdagan. At magpapatuloy po ang ating palatuntunan. Marami pa po tayong malalaman pagkatapos po ng katanungang ito.
Bakit nagsasign of the cross sa mga Katoliko? Ayan, at napakaganda nga ng katanungan sapagkat totoo nga naman na tayong mga Katoliko ay nag-aantanda ng krus. At yan ay sasagutin namin matapos naming sabihin na sa mga nanonood po ng Know the Truth dito sa TV Maria, ito po ay palagian ninyong mapapanood sa Dream Cable Channel 3, Destiny Cable Channel 93 at Sky Cable Channel 160. Kung wala pong TV Maria sa inyong cable, maaari po ninyong kontakin ang inyong local cable operators. At para po naman sa mga nais mapanood itong ating programa, mas swerte po kayo sapagkat ito po ay available para inyong panoorin from Monday to Sunday. Iharaw-araw po iyan ang buong sanlinggo. Ito po ay inuumpisahang ipalabas ng 6:30 ng umaga at nire-replay po ng alas 3 ng hapon at muli pong inuulit ng 11:30 ng gabi. At gayon din po, maaari po ninyong ipadala sa amin ang inyong mga katanungan at mga mensahe dito po sa 0929-980-1010. Uulitin ko po, 0929-980-1010. At yan din po yung nakalagay dito sa ating programa para po sa inyong kabutihan at inyong kaalaman. Alam mo, Father, napakaganda po ng ating topic sapagkat ito'y malimit na ginagawa nating mga Katoliko. No? Kapag tayo napapadaan ng simbahan, tayo ay nagtatanda ng krus. At kung tayo nagdadasal, ginagawa natin yon. At ito po ay tinutuligsa ng ating mga kaibayo sa labas ng simbahang Katolika. Ano ba yung pinagbabatayan natin dito? Bakit natin ginagawa ang pagsasign of the cross, ika nga, Father? Ay, yan po'y napakahalagang bagay para sa atin, Brother Mars, at napakaganda sapagkat ito po'y inyong itinanong sa atin, at tayo nagpupuri sa Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng pagkakataon na masagot ang bagay na yan dito sa ating programa. Bakit ba tayo nag-aantanda ng krus kapag tayo dumadaan sa mga simbahan? Ang kasagutan po ibibigay sa atin ng ating minamahal na Apostol San Pablo dito po sa Galatia chapter 6 verse 14. Ganito po yung sinasabi, "Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki." O huwag daw magyabang, walang dapat ipangmalaki. Maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun daw, kung meron man dapat ipagmalaki ang Apostol San Pablo, dapat ipagmalaki ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa pamamagitan nito ang sanlibutan na ipinako sa krus para sa akin at ako'y sa sanlibutan. Ito po'y halaw dito po sa Ang Biblia, 2001 edition, at ito po'y Tagalog na Biblia. At yan po, ang ating Apostol San Pablo mismo ang nagsasalita at nagsasabi sa atin na dapat nating ipagmalaki ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman hindi lang sa pag-aantanda ng krus, minamahal nating mga kapatid, yung tuktok ng ating simbahan, may mga krus. At hindi po tulis. Hindi Kruso. po tulis na parang demonyo, brother. Parang sungay ng demonyo. Hindi ho pako. Kruso. Krus po talaga. At nakakatuwa nga, Brother Mars, sa ibang mga kapilya, hindi lang isa yung tulis, dalawang tulis. Minsan napakarami. Ay parang demonyo. Parang sungay ng usak. Parang sungay ng hindi lang ng usak o hindi ng demonyo. Subalit po sa atin, pinagmamalaki natin ang krus ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa pamamagitan nito, namatay tayo sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi na tayo kabilang kay Satanas. Hindi na doon sa demonyo, kung hindi kabilang tayo kay Kristo. Kaya sinasabi natin sa Panginoon, na sinisimbolo ng templo, "The Lord, sa'yo ako." Hindi ako kabilang sa sanlibutan dahil kakampi mo ako. Kaya iwasan po natin yung mga dalawang tulis na kapilya ng demonyo. Meron ng iba, isang tulis lang. Demonyito pa lang yun, brother. At kaya dyan po natin makikita na talagang tama itong ating ginagawa at very biblical. At ayon naman po sa sinabi ni Apostol Pablo, talaga namang dapat na magmapuri tayo sa krus ng Panginoong Hesukristo. Kaya kapag nag-aantanda ng krus, ipinapahayag natin sa pamamagitan ng ating gawain ang ating pagmamapuri sa krus ni Kristo. Pero alam po natin yung ating mga kaibayo sa pananampalataya ay muhing-muhi sa ating gawain at tayo po ay talagang inuupasala
sa gawaing ito. At ito, Father, ay gusto ko lamang basahin dahil hindi bago ho yung ganong gawain. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, ang kapitulo 1 at ang bersikulo ay 18, ganito ang sabi, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ito palang mga nangapapahamak, Father Abe, ay kamangmangan sa kanila ang salita ng krus. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sino ho itong nangaliligtas? Aba, yung mahilig sa krus. Sino ho ito? Yung mga Katoliko. Yung mga ayaw sa krus, yung inuupasala ang krus, ito ay kamangmangan sa kanilang mga napapahamak. Yan na po nakakalungkot, Brother Mars. Sapagkat actually, ang goal nila dyan, pinanggit na ni Apostol San Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Isang talata po lamang yung nauna dyan sa inyong napakagandang binasa. At ganito po yung sabi ng ating minamahal na Apostol San Pablo, sapagkat hindi ako'y sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita, hindi sa pamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang krus ni Kristo. At ito ay hindi natin dapat lapastanganin, hindi natin dapat salangsangin. Subalit ang mga kaaway ng Diyos ay galit sa krus ni Kristo. At tayong makakatoliko ay talaga namang nagmamahal at nagpapahalaga sa krus ni Kristo. Kaya nga po dito, gusto kong balikan itong Galatia chapter 6. At dito naman po, mula sa verse 14 kanina, dumako po tayo sa verse 17 ng Ang Biblia 2001 edition. Buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Kristo. Saan ba naghihirap si Kristo? Ano ang bakas ng paghihirap ni Kristo? Yan ang krus ni Kristo. Kaya eto, taglay-taglay ko. Ikaw din, Brother Mars, taglay-taglay mo rin. At ginugulo tayo. Oo, at sabi dito, ginugulo huwag tayo. guluhin Yes. Kaya sila, yung lumalaban, hindi lamang sa krus, maging sa sinasabi ng Apostol San Pablo. Ayan po'y very clear, Brother Mars, sapagkat kabilang sila sa sanlibutan Na nanggugulo sa atin. na nanggugulo sa atin. Alam mo, Father, hindi rin bago ho yung mga gawain na yan sapagkat ito talaga'y katitisuran at kamangmangan na binabanggit ni Apostol Pablo. Dito rin mismo sa unang Korinto, ang kapitulo ay 1, ang bersikulo naman ay sisimulan natin sa 23 patuloy hanggang 24, na ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Wala po silang pinagkaiba, Father, doon sa mga Hudyo at sa mga Hintil, na ito'y katitisuran at kamangmangan. Pero sa ating mga nangaliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Totoo nga po yan, Brother Mars. Ang patunay po natin dyan sa ating pangangaral ng salita ng Diyos, tayong makakatoliko ay may tinatawag na the theology of the cross, the spirituality of the cross. Kaya nga po tuwing highest form of worship natin, ang banal na misa, ang nasa gitna, at ang pinoprosesyon unang-una, sa una at sa huli, ay ang cross ni Kristo. At ang nasa gitna ng ating altar ay ang cross ng ating Panginoong Jesucristo. Maging sa Santo Rosario, nagsisimula at nagtatapos ito sa krus. Yes. Kaya lahat ng dasal nating Katoliko nag-uumpisa at nagtatapos sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po natin makikita talagang pinapangaral natin si Kristo na nakapako sa krus. Hindi lang Kristo nakapako sa krus, pati ang Kristo na nagbubuhat ng kanyang krus. Kagaya ng Nazareno. Kagaya ng Nazareno, Father, Nazareno. Kristong nagbubuhat ng krus. Maiba tayo, kasi sasabihin naman ng ating mga kaibayo, Father, sasalungguhitan ko lang yung ibig nilang iparating sa atin, na oo nga, tanggap namin ang krus ni Kristo, pero saan naman kayo makakabasa ng pinagbabatayan sa banal na kasulatan na ikinikintal pa ninyo, itinatanda pa ninyo sa inyong mga noo ang krus.
yan daw po ay wala sa banal na kasulatan. Ano po ang ating katugunan hinggil sa pagtatatak ng krus? Ay unang-una po mga minamahal naming kapatid sa pananampalataya at pagkapanood ng programang ito. Yan pong tumutulig sa Santa Iglesia at nagsasabing wala sa Biblia ang pagtatatak ng krus. Yan po ay understandable para sa atin sapagkat sila yung tinutukoy ni San Pablo na mga kaaway ng krus ni Kristo. Nais ko pong basahin itong Filipos chapter 3 verse 18 to 19. Ganito po yung ating mababasa. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila'y mga kaaway ng krus ni Kristo. Ano po ang kahihinatnan nila sa verse 19? Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ang kanilang mga tiyan, ang kanilang Diyos. At ang kanilang kahiyan, ang kanilang kapurihan na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Kaya, tama Yes. po, Father Abe. Alam mo yung mga ganyang uri ng mga tao na patuloy na tumutulig sa krus bilang kaaway ng krus ng Panginoong Hesukristo ay hindi na po natuto. Sapagkat kung babasahin nila yung Galatia 5:11, lalabas na natapos na ang katitisuran sa krus. Pero itong mga to, patuloy pa rin natitisod. Basahin po natin yung binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia 5:11. Na dito po sa ang Biblia ng Protestanteng Salin ay ating pong mababasa. Ngunit ako mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit ako'y pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa krus. Itong mga to, tisod na tisod pa rin ho, hanggang ngayon Ay dapat tapos na yung katitisuran sa krus. Wala po silang bago yatang maipukol sa ating mga Katoliko. Pero babalikan po natin yung question na saan naman mababasa sa banal na kasulatan yung pagtatatak ng krus. Ayan. Ay ngayon po, dahil sila'y makakaaway ni Kristo at tayo'y hindi kaaway ni Kristo, nagtatatak tayo ng krus. Saan po yan mababasa? Dito po. Hawak ko po ngayon ang banal na Biblia na salin po ng ating dakilang Bible scholar, Brother Mars, na si Monsignor Jose C. Abrion. Tayo may Ganito po. Bible scholar, yung doon sa Diliman, wala. Ay, wala po. Wala pong po salin yan. ng Biblia yun. Wala po silang sariling Biblia, Apo. Brother Mars, sapagkat walang credibility at walang competence. Ano po yung binabanggit dyan sa salin ni Monsignor Abriol? Dito po sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 9, noumpisahan ko po sa verse 4. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Ngayon po mga kapatid, ito po aklat ni Propeta Ezekiel ay prophecy. Ito po ay patungkol sa panahon na pagdating ng Mesiyas. At darating daw ang araw, maraming makakasuklam-suklam na mangyayari sa mga lungsod, sa bayan ng Diyos. Ano-ano yung mga nangyayaring yan ngayon? Abortion, Lahat na. contraception, pornography, same-sex marriage, at iba pa. Yung iba ho dyan ay, yung iba po dyan sa mga nabanggit mo, Father, ay talaga namang tinataguyod ng ating mga kaibayo. Yes, divorce at iba pa. Okay, ngayon po, sino yung kumukontra dyan? Di ba tayo mga Katoliko, we are anti-divorce, anti-same-sex marriage, anti-abortion, anti-contraceptives. Di ba? Ay sila, sabi mo nga, sang-ayon, Brother Mars, di yun ang kasuklam-suklam. Ngayon po, sabi dito, tatakan ng krus ang noo. Word for word po, mga minamahal naming kapatid. At inuulit pa dito sa verse 6, ito yung matindi. Patayin ninyo ang matatanda, binata, dalaga, bata at babae, hanggang sa mali po lahat. Subalit huwag ninyong galawin
ang sinumang may tatak ng krus. Sa makatwid, yung tatak ng krus ay tanda ng kaligtasan at ito'y sinasang-ayunan naman ng mga scholar ng Biblia kagaya ni Father Luis Alonso Schokel ng Celebrating the Eucharist sa page 13, binabanggit niya the mark in Hebrew is called a tau. That is the letter tau which in ancient times was written with 2 cruciform strokes. The scribe marks the tau, the cross on the forehead. It is a sign that means faithful to the Lord, by virtue of which those marked are saved from destruction. It is a clear guarantee which the executioners must respect. Sino po bang may tatak ng krus? Ano, Father? Abay, tayo pong mga Katoliko. Tayo po yung maliligtas. Kaya napakalinaw po, hindi lamang sa ating noo, talagang sa ating katawan, taglay-taglay natin ang tatak ng paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo, maging ang ating mga templo at ang ating mga tahanan ay may tatak ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. At para po sa kabutihan ng ating mga tagapanood, hindi po yan isang Biblia, isang salin lang ng Biblia, yung nagsasabi na krus iyan. Ito po, Christian Community Bible, ganyan din po yung nasusulat. Kaya malinaw dyan na talagang very clear yan. Pass through the center of the city through Jerusalem and trace a cross on the forehead of the men who sigh and groan because of all the abominations committed in it. Now you pass through the city, sa verse 5. After him and his strike, your eyes shall not look with pity, show no mercy, do away with them all, old men, young men, virgins, children, and women, but do not touch anyone marked with the cross. At gayon din po mga minamahal naming kapatid, yan po utos na yan ng Panginoong Diyos ay dapat nating tingnan not only literally but also spiritually. Kasi po kung ating natatandaan sa lumang tipan, sa Exodus chapter 12, verse 12 to 14, yung may tatak ng dugo ng kordero doon sa bayan ng Israel ay hindi pinatay ng angel of death. Yung mga Egyptians, firstborn na walang tatak ng dugo ng kordero, sila yung nagkandamatay. Ngayon, sa labanan ngayon between Satan and Jesus, taglay-taglay natin ang dugo ni Kristong Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. The slain lamb in Revelation 5:6. At ang tatak na yan, ang sinasabi, ang tatak ng paghihirap ni Kristo ay ang kanyang krus na ipinahayag nga sa atin ng ating minamahal na Apostol San Pablo. Kaya kitang-kita natin yung ating pagtataglay ng krus ay very biblical at ito ay prefigured in the sign of the blood of the Lamb. At ngayon nga ay taglay-taglay natin sa pamamagitan ng tatak ng krus ni Kristo. At yan pong binabanggit mo, Father, sa Ezekiel 9:4, yan po ay natupad at naulit maging sa Apokalipsis or sa Book of Revelation. Dito po sa chapter 7, verse 3 ng aklat ng Apokalipsis, babasahin ko po sa Amplified Bible. Ang sabi, saying, harm neither the earth, nor the sea, nor the trees, until we have sealed the bond servants of our God upon their foreheads. At ang nakasulat po na cross-reference dito sa chapter 7 verse 3 ng Revelation ay Ezekiel 9:4. Kaya hindi po totoo yung binabanggit ng Iglesia ni Cristo. Mas tama po tayo. Wala na po tayong oras, Father. Sa susunod na pagkakataon, mas palalawigin pa po natin ang ating pag-aaral dito sa tanda ng krus hanggang matandaan po talaga nila at matatak sa kanilang kaisipan ang usaping ito. Father? Yes, alam mo, nag-iinit pa lang ako, Brother Mars, gusto ko pang bumato ng napakaraming talata katulad mo. Subalit sabi mo nga, kulang na tayo sa oras. Nais ko lamang po idagdag Revelation chapter 14 verse 1. Yung mga iniligtas ng Diyos ay may tatak sa kanilang noo at ano nakalagay? Ang pangalan ng kordero at ng kanyang ama. Ano yun? Yung pangalan ng kordero at ng kanyang ama. Matthew chapter 28 verse 19. In the name of the Father and of the Son
and of the Holy Spirit. Bakit pumasok yung Holy Spirit? Kasi sabi sa Ephesians 1, chapter 13, tayo'y tinatakan ng tatak ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. So, Kaya nakompleto. kaya Nakompleto. bidyag at kumpil yan, mga minamahal naming kapatid, kung saan tinataglay natin ang tatak ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya yan po yung aking huling regalo at mensahe sa ating mga tagapanood. At talaga naman pong hitik na hitik sa kaalaman at karunungan po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Know the Truth. At talaga naman pong napakahitik sa kaalaman at karunungan yung ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Muli po, ito po si Attorney Marwil Yasos OP na nagsasabing alamin natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin.